with President Xi Jinping again. Neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin eh. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin eh. May gulay nga gaba. Baliw-baliwan na naman ang peg mo. I mean, come on. Nandyan ka na. Nagkaroon ka na ng chance na makita si President Xi Jinping. Kinamayan mo pa nga eh. Di ba, shinakans mo pa? Tapos, meron ka na sanang chance na makausap siya or makipag-meet sa kanya, no? Hindi mo ginawa. Hindi ka nag-initiate? Hindi ka nag-effort na mag-reach out sa presidente ng China? I mean, come on, ini-expect mo ba na si Xi Jinping ang mag-initiate ng meeting with you? Eh, wala naman siya kailangan sa'yo. Diba? At alam naman ng China kung paano nyo pinapakita yung tapang-tapangan nyo sa kanila. Tapos yan na, harap-harapan. Wala ka nagawa. I mean, come on, akala ko ba pro-Pinoy ka? Pro-Pilipinas ka? Ang ginagawa mo bang pakikipaglaban sa China? Papakita ng pro-Philippines? Kung di ka naman talaga ugok. Kung talagang ikaw ay para sa Pilipino, kung ikaw ay pro-Philippines, katulad na sinasabi mo at ng kumari ko, dapat nag-reach out ka sa presidente ng China. Hindi para makipag-away, kundi para mag-usap kayo kung ano ba ang mas makakabuti para sa dalawang bansa. Katulad din ginawa ni PRD, di ba? Pero si PRD kaya walang naging problema ang China at ang Pilipinas during his term. Hindi katulad ngayon. Tapang-tapangan ka, tapos nung nandyan na, shinakans mo. Tapos hindi ka nakipag-meet. I mean, come on, kahit tanggihan ka ni Xi Jinping, well, at least nag-effort ka para sa mga Pilipino. Nag-effort ka para magkaroon ng kaayusan ang relasyon between China and Philippines, na ikaw naman na nag-create. Sa totoo lang, noong panahon ni PRD, wala namang problema ang China at Pilipinas. Nung umupo ka, yan, ikaw nag-create ng problema, tapos ayaw mong resolbahin. Parang nawala yung tapang mo. Dahil nakita mo na bestie na ang Amerika at saka ang China. Bangag. Iniisip mo pa talaga na pipiliin ka ni Donald Trump over Xi Jinping? Ha? Wala naman silang kailangan sa'yo. Baliwala naman ng Pilipinas. Kita mo nung nag-post nga ng pasasalamat si Donald Trump, hindi nga nabanggit ang Pilipinas. Kanya kababa ang tingin sa Pilipinas ngayon ng Amerika. Nandun ka lang sa others. Actually, hindi ka pa nga sure kung nasa others ka eh. Hindi tayo sure kung kasama tayo dun sa others sa sinabi ni Donald Trump. Can you imagine pagkatapos mong himudin ng bonggang-bongga ang tumbong nitong Amerika? Tapos nung sinabihan ka pa ng 19% ang tariff, akalain mo, di ba, hindi ka man lang pinasalamatan, alang-alang man lang sa 19% tariff. Tapos sila, wala silang taripa. Pero tayo, 19%. May gulay. Ang mas nakakaloka pa, I think parang 3 bansa sa Asia ang binigyan ng zero tariff ni Donald Trump sa mga ilang piling produkto. Pero tayo, parang di may inoferan. Diba? Nakita mo kung gano'ng kababa ang pagtingin ng Amerika sa atin. Actually, hindi lang Amerika. Halos buong mundo mababa ang pagtingin sa Pilipinas. Kita mo ang South Korea, umatras ang pagpapautang. Ang Japan na napakabait sa Pilipinas, hindi tayo pinautang. Sinong bansa ang magtitiwala na magpautang sa akin? Alam sa buong mundo ang korupsyon na ginagawa ng administrasyon mo, ngagba. Wala nga tayong investor eh. Bagsak ang ekonomiya na pinagmamalaki yung wala na tayo sa gray area. Pagkatapos ng kamakailan lang nakikiusap kayo na tulungan ng administrasyon para maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas. May gulay. Again, ulitin ko ha. Nandiyan ka na. Meron ka na sanang chance para makausap si President ng China. Well, of course, nasa China naman niya kung makikipag-meet sa atin or hindi. But at least yung effort sana, malaking factor yun kung talagang pro-Philippine ka katulad na sinasabi mo. Ang babaw kasi ng pagkakaintindi nyo sa pro-Pinas at saka pro-China. Hindi porke nakipagkaibigan sa China, ibig sabihin pro-China niya. Ang hina kasi talaga ng ulo mo. So yung mga bansa ba na nakikipaglapit sa China ay mga pro-China? Ang hina ng utak nyo sa totoo lang. Kung talagang uulitin ko, kung talagang ikaw ay para sa Pilipino, dapat inayos mo yung gusot na ginawa mo sa China. Hindi yan para sa'yo, kundi para sa mga Pilipino. Buo